Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, dalawang Chinese Coast Guard na sawi sa West Philippine Sea, tahimik na kinumpirma ng Beijing ang pagkamatay ng dalawang Chinese Coast Guard personnel sa isang banggaan sa pinag-aagawang West Philippine Sea, ayon sa mga pahayag ng gobyerno halos isang taon matapos ang insidente, noong nakaraang Agosto. Isang warship ng hukbong dagat ng China ang bumangga sa barko ng sarili nitong Coast Guard habang hinahabol ang isang patrol boat ng Pilipinas malapit sa isang pinag-aagawang shoal. Ayon sa mga video footage na inilabas ng Pilipinas, kinumpirma noon ng isang tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na nagkaroon ng confrontation, ngunit hindi binanggit ang banggaan o ang mga pinsala at pagkamatay. Sinabi ng People's Armed Police Force sa social media noong Miyerkules na ginawaran ito ng espesyal na titulo ang 4 na martyr. Kabilang ang mga marinong sina Yi Xinyu at Cheng Long ng Chinese Coast Guard. Kapwa namatay sina Yi at Cheng noong 11 ng Agosto, 2025, ang petsa ng banggaan noong nakaraang taon sa isang tinatawag nilang operasyon para sa pagtatanggol ng karapatan. Ayon sa kanilang mga profile sa China Martyrs Network ng gobyerno ng China, isinakripisyo ni Yi ang kanyang buhay, habang nakikilahok sa isang operasyon sa frontline para sa pagtatanggol ng karapatan sa South China Sea, ayon sa website. Bayaning isinakripisyo ni Cheng ang kanyang buhay sa isang operasyon para sa pagtatanggol ng karapatan sa karagatan. Ayon ulit sa website, hindi malinaw kung kailan iginawad sa mga marino ang titulong martyr, na nagbibigay sa kanilang mga pamilya ng espesyal na pabahay at tulong medikal, bukod sa iba pang tulong, dahil sa mga hidwaan sa teritoryo. Paulit-ulit na nagkaroon ng confrontation ang China at Pilipinas sa West Philippine Sea, na halos kabuuan ay inaangkin ng China bilang teritoryo nito. Muling nagkaroon ng confrontation ang mga marinong Pilipino at Chino sa pinag-aagawang katubigan noong Hulyo sa isang insidenteng itinuturing na unang seryosong engkwentro sa loob ng ilang buwan, na nagresulta sa pagpapatawag ng magkabilang panig sa mga ambasador ng isa't isa. Kinundina ng Pilipinas at Australia noong Biyernes ang mga kamakailang aksyon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa South China Sea, habang papalapit ang dalawang bansa sa isang bagong kasunduan sa depensa upang palakasin ang kooperasyong militar. Sa isang pagpupulong sa Darwin, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles, ang matinding pagkabahala sa sitwasyon sa South China Sea, partikular na sa mga aksyon ng mga sasakyang pandagat ng China na nagdudulot ng kawalang katatagan at panganib sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nagpulong ang dalawang opisyal para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers meeting. To thank from the bottom of all our hearts the Philippines, the Deputy Prime Minister and the people of Australia for being shoulder to shoulder with us in upholding free and open Indo-Pacific and rules-based global order. And as we met today, we spoke about, as neighbours, our shared commitment to the global rules-based order and its application in our region, in the Indo-Pacific, but particularly in the South China Sea, the West Philippine Sea. And we very much stand with the Philippines in the assertion of the UN Convention on the Law of the Sea and international law in those bodies of water. Sa isang pinagsamang pahayag, sinabi rin nila na ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific ay lumawak at tumitindi, at muling pinagtibay ang kanilang pangako na palalimin ang ugnayan sa depensa at itaguyod ang pandaigdigang batas. Binanggit nila ang mga kamakailang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na nagresulta sa pagkasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy. Binatikos din nila ang mga kilos na agresibo at nagdudulot ng kawalang katatagan, kabilang ang paggamit ng water cannon at pagbangga sa mga sasakyang pandagat, na nagpapataas ng panganib ng escalation at muling paglala sa sitwasyon, at idinagdag na ang lahat ng militar at puwersang pandagat ay dapat kumilos ng propesyonal at ligtas. Malugod ding tinanggap ng magkabilang panig ang pag-usad patungo sa pagbuo ng Philippines-Australia Defense Cooperation Arrangement, na papalit sa 1995 Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Kapag naisapinal na, ang kasunduan ay magtatakda ng makabagong balangkas para sa bilateral na ugnayan sa depensa habang pinalalawak ng dalawang bansa ang kooperasyon sa seguridad, mga pinagsamang aktibidad, at interoperability. The people of Australia, Deputy Prime Minister, for the unconditional support given the Philippines in fighting for its rights in its maritime domain as well as other domains. The security of the Philippines is vital
to Australia and likewise. We must also remember that these defense arrangements are foundational to provide sustainability in all other arrangements, whether economic and trade and otherwise, and all important security. And we will work our level best on the Philippine side to match the commitments of all our partners, and we value very greatly the full commitment of Australia to our bilateral and multilateral engagements. So from henceforth, we will see more next year, and as the years go by, we will see more and more granular engagements and in a more seamless manner. And finally, we have continued work on the defence cooperation arrangement between our two countries. Again, we've spoken about this in the past as well, but we are working on an arrangement which will be transformative in terms of the defence relationship, really the bilateral relationship between our two countries. And in this, the 80th anniversary of our bilateral relations, we are really confident that we will be able to conclude and sign the defence cooperation arrangement later this year. Nasaksihan ni Secretary of National Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. ang paglipad ng 4 na FA-50PH Golden Eagle aircraft ng Philippine Air Force na lalahok sa Exercise Pitch Black, ang pangunahing biennial flying exercise na pinangangasiwaan ng Royal Australian Air Force. Yeah. Exactly, yeah.